And good morning again, grade 6. Open your book on page 224. So it's our third quarter, first lesson in our third quarter, which is the solid figures. Again, open your book on page 224. Doon sa mga hindi naka-open yung camera, make sure na nakikinig kayo at nandyan kayo sa mga pwesto mo. Okay na ba? Kindly react kung naka-open na yung book sa page 224 para malaman ko kung sino yung mga wala dyan. Dahil pa hindi nagre-react. Sige, wait ko lang sila. How about Rian, Jamira, Allen, Samantha, Rika May? Janelle, Rika May, Samantha. Wala kayo? Yes, Jeremy, 224. Rika May, wala? Again, Rika May, hindi nagre-react. Andyan po, okay. React lang, anak. Kahit naman hindi pwede yung audio nyo, pwede kayo mag-react dyan. So, let's start. Meron ditong questions. Can plane figures share common edges? Please show me how it can be done. And the answer, this paper represents a plane, which is, anong shape ng paper? Anong shape? Plane. Plane, Rectangle. pero anong shape niya? Rectangle. And the tabletop is another plane, which is another shape or another rectangle shape. And the part where they touch each other is the common edge of the planes. So, ano ba yung mga edges na sinasabi? Later on, malalaman natin kung ano ba yung edges na binabanggit niya dyan sa ating discussion. So, classify the given plane figures. Explain your answer. So, meron ditong ito yung mga plane figures na different shapes, and alam ko yung iba sa inyo familiar, like yung mga pinag-aaralan nyo noon na square, rectangle, yung mga polygons. Pero, make sure na alam natin i-classify later kung ano ba yung pinagkaiba ng mga ito. And we have here the two-dimensional, which is a shape is called a plane figure. And the plane figure divides a plane into three parts. Ano yung three parts ng ating plane figure? We have points on the shape itself. And we have the points inside the shape or the interior points. And another points outside the shape or the exterior points. So, magbibigay ako dito ng example. Ayan. For example, meron tayong triangle. So, ito is a plane figure. And meron tayong points. Ayan yung mga points na yan. Later on, sasabihin ko ako ng tawag dyan sa mga yan. And kapag sinabi nating points inside, ito yung mga yon sa loob. And kapag, or interior, kapag naman exterior, for example, meron tayo dito. So, ito, sa labas ng triangle, meron tayong mga exterior points. Okay? Kapag nasa loob, anong tawag? Interior points. Kapag nasa labas, anong tawag? Interior. Kapag nasa labas, anak. Exterior. Yes. Exterior. Points. And dito, we have another polygon region or polygonal region is a plane figure formed by the polygon and all the points inside polygon. So, kung papansinin nyo, dito, yung mga shaded na color orange na plane figures, yun yung mga polygonal region na kung saan ang points ay lahat nasa inside the polygon. And meron tayong three-dimensional or yung tinatawag nating 3D shape or space figure has length, meron siyang width, and meron siyang height.
So it is enclosed by plane figures or curved surfaces. For example, we have 6 rectangular regions can be used to form a rectangular prism. So, hindi ko na siya i-draw dito sa white screen. Tingnan nyo na lang yung mga 6 na rectangular regions dito na kung saan noong dugtong-dugtong niya yung mga yan, naka-form siya ng isang rectangular prism. Ito yung sa rectangular prism. Ayan. So, di ba ganyan yung sa kanyang rectangular prism na kung saan using the 6 rectangular regions, naka-form tayo ng rectangular prism. At bakit siya naging 3D? Meron siyang length, meron siyang width, and meron siyang height. Tandaan niyo yun. At di ba tinuro ko na sa inyo last time kung paano natin malalaman nasaan ang length, nasaan ang width, nasaan ang height. So, sino dito ang makakapag-differentiate ng tatlo? Anyone? Mag-unmute? Anyone? Mag-unmute nga. Sige nga, tingnan natin. Bibigyan ko sila ng color. Yun po yung Bibigyan ko silang color. Wait lang. Red. Blue. Green. Sino makakapag-differentiate ng tatlo? Sino yung nag-unmute kanina? Kulay red po. Yung alin yan, anak? Alexa? Length po. height. Length ba yan? Height po, height. Height. Next. Height yung red. Yung taas niya yun. Okay, Alexa? Ayan. Very good. And next. Sino pa? Ano pa yung... Yung green po, ata width. Width. Very good. Green ang width. O yung kanyang kapal. Next. Yung blue, anong tawag doon? Meron na tayong height and width. Yan ay length, yung kanyang haba. So, meron din tayong dito, yung circular regions and the curved surface can be used to form a cylinder. So, meron tayong cylinder. Ayan. Example din siya ng ating 3D. Hindi lang ako perfect mag-draw. So, another example of 3D shape. So, when you put together a space figure and all the points inside the space figure, a solid figure is formed. For example, an empty box represents a space figure. A block of ice represents a solid. And sometimes solids are drawn as see-through objects to show their features. So, dito kasi sa book, mga lang tayo, using pictures. And the solid figure that is composed of polygonal regions is called a polyhedron. So, a polyhedron has, ano yung meron sa polyhedron? Kung kanina sa solid figures, meron tayong, or kanina sa three-dimensional shape, meron tayong length, width, and height. Tapos naman, dun sa ating polyhedron, meron tayong faces, edges, and vertices. Or kapag isa lang, vertex. Kapag marami, vertices. So, i-classify or i-identify natin kung ano ba yung sinasabi niya dyan. So, dito, ano kaya ang tawag natin dito sa mga to? Ayan, ano kaya ang sa mga dulo-dulo? Kung saan nag-meet yung mga lines. Ano kaya ang tawag natin sa mga yan? Yan ay mga vertices. Yan ay vertex. And kapag marami sila, yan ay mga vertices. Yes, very good. And ano naman kaya ang tawag dito sa ating mga lines na kung saan nagko-connect? Ayan. Edges. Oo, pag isa edge, kapag maramihan, edges. And ano naman ang tawag dito sa buong ito? Halimbawa, itong buong ito. Face. Face. Ayan, yung isang face, pangalawa, pangatlo, yung mga ganyan. Yan ay mga faces. 'Di ba nung grade 5 kayo, pinakitaan ko kayo ng mga 3D shape. 'Di ba? And nung nag-assessment kayo, halimbawa yung isang cube, pinakita ko siya sa inyo kung natatandaan nyo, and binilang natin kung ilan yung vertices niya, ilan yung edges niya, ilan yung
faces niya. Pinapasa-pasa po. Oo, kung naaalala niyo pa. So ngayon, ang polyhedron figure na ito, na rectangular, ay merong 6 faces, 12 edges, and 8 vertices kapag binilang natin yan. So, para makita nyo, ay na-erase. O sige, color red na lang ito. Ayan. So, ilan muna yung kanyang faces? 'Di ba? Yung sa taas, ito. Tapos yung sa baba niya. Tapos, 'di ba ang shape na rectangle is meron siyang 4 na sulok. 1, 2, tapos yung sa kabila pa na sulok, 3, 4. Tama? Na-imagine nyo? Yung sa, 'di ba ang rectangle, meron siyang 4. 1, 2, 3, 4. So, since 3D siya, meron pa yung sa taas and sa baba. So, 6 na faces. And ang edges niya, itong mga to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 na edges and ang vertices. Ito yon yung mga kung saan nagko-connect yung ating mga edges. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. Yung sa 4 dun sa taas, 1, 2, 3, 4, and dito sa baba, 1, 2, 3, 4. So, we have 8 vertices. Clear ba kung paano natin bilangin yung ating mga vertex, mga edge, mga face? Yan. And dito, ano ba yung pinagkakaiba ng mga, paano natin malalaman yung mga prism? So, it's according to their base. So, dito, ayan, meron tayo dito, for example, ang shape ng base natin is, ito. Ayan, ang base niya is rectangle. And, yan ay rectangular prism kasi nga sabi niya according to its base. Halimbawa naman, ang base niya ay triangle. So, kung yan ang base niya, triangle, that is a triangular prism. Okay? Next, paano naman kapag ang, sino pala ang nakakaalala kung ano yung mga polygons? So, kapag 3 sides, yan ay Triangle. triangle. 4 sides. Box. Quadrilateral. Quadrilateral or Quadrilateral. square. Next. 5. Pentagon. Pentagon. 6. Hexagon. 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 7. Heptagon. 6. Heptagon 7 po yun. Heptagon 7. Yung 6 muna, yung 6. Ano, nalilito kayo? Hexagon po. Heptagon. Ha? Hexagon. 6 sides. Hexagon. Hexagon. And 7. Heptagon. Heptagon. 8. Octagon. 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 9. Nonagon. Nonagon. And 10. Decagon. 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 Oo. So, ito niyan, since ilan ba ang shape or ilan ang sides ng ito, hexagonal prism? Di ba 6? Di ba 6? Kaya yan ay hexagon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hindi ko na-draw yung sa taas niya. Medyo complicated na. So, meron siya mga, ang hirap kasi. 1, 2, 4, 5, 6. So, pinag-connect-connect nun yung mga, ano niya, ayan. Hindi ko na lang siya ma-draw ng maayos. So, yan ay hexagonal prism again. Paano natin ma-determine kung anong prism? Depende sa kanyang Ay vertex. bases. Halimbawa ito, meron tayong rectangle na base. So, yan ay rectangular prism. Ito, meron tayong triangle na base. Yan ay triangular prism. Meron tayong hexagon na
base. Yan ay hexagonal prism. Okay? Paano naman doon sa pyramid? Ganon din siya. So, magdidepende tayo sa kanyang base. So, halimbawa, meron tayo dito, triangle ang base ng ating pyramid. So, kapag triangle ang base ng pyramid, yan ay triangular pyramid. Kung kanina prism, ngayon pyramid. And kapag naman meron tayong square na base, yan ay, anong tawag dito? Square pyramid. Square pyramid. Kapag naman rectangle, meron tayong Rectangular pyramid. rectangular pyramid. Very good. So, ngayon, meron tayong ano din dito. Kung kanina dun sa mga polyhedron na shape is meron tayong tinatawag na faces, edges, and vertices. Dito naman sa ating pyramid, meron tayong, ayan, yung sa vertex, ang tinatawag na apex. Ito. And meron tayong, yung sa face kanina, meron tayong lateral face at yung ating base. Ito yon. Clear? Clear na ba? Ulitin ko nga, dun sa ating mga solid figure kanina, ang polyhedron is meron siyang, ano yung tatlo? Ano yung tatlo? Face, Edges, edge, vertices. and vertices. Paano naman dun sa pyramid? Meron tayong, anong tawag dito? Sa vertex? Apex or vertex. And ito sa face, anong tawag natin? Lateral face. And anong tawag dito? Base. Base. Okay? So, clear na ba sa inyo? Clear na ba sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba ng mga ano nila? Ayan. So, kung clear na, meron tayo ditong practice. Meron tayo ditong practice. Nakita? Nakita? Practice? Yung ano po, yung name of solid. Yes. Practice page 228. Page 228. Ito po. Yan. So, yan ang first workbook natin this quarter. You need to identify each solid and tell the number of faces, edges, and vertices in each solid. So, binigay na natin yung mga example kanina. Number 1 has been done for you. For example, ang number 1, di ba, it's a cube. And bilangin nyo yung kanyang vertices, yung kanyang edges, yung kanyang faces. At di ba tinuro ko naman na sa inyo kung paano natin bilangin yung mga parts na yan. So, ano kaya yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, and pang-anim? So, nandyan sa mga example dyan sa book. Pero, kayo na ang bahala kung ano o ilan ang kanyang vertices, kung ilan ang kanyang edges, ilan ang kanyang faces. Clear na ba? Clear na ba kung anong gagawin? Opo. Ayan. So, kung clear na, pwede nyo nang gawin yon and submit it to our Google Classroom. So, gagawin ko muna yung pagsasubmitan nyo dun sa Google Classroom. Okay? Again, niremind ko yung mga may kulang pa sa second quarter, kindly do it na. Kasi kung hindi, matatambakan na naman kayo. Okay?